Ma, maligayang kaarawan. Handa na ang mga pagkain. Pwede na po tayong magsimula. Ang bagal-bagal mong magluto. Bakit hindi mo pasalinan ng alak ang baso ng tatay mo? Napakamanhid mo naman. Ang mahal na talaga ng gas ngayon. Halos hindi ko na nga kayang gamitin ang kotse. Kots. Saan naman siya kukuha ng kotse? O baka naman, ang tinutukoy niya ay ang aking Porsche na nagkakahalaga ng 1,500,000 yuan. Ek, may late na ako sa trabaho. Pahiram muna ng Porsche mo saglit. Sige na, please. Ako na nga itong nagpakababa noong magpakasal kami. Masyadong mahilig sa luho at mapagmalaki si Jiang King. Palagi siyang gumagawa ng kung ano-anong dahilan para lang mahiram ang aking Porsche, na umabot na ng 5 taon, mula sa pag-aalalang malate sa trabaho, hanggang sa pakikipaggala kasama ang mga kaibigan niya, para pumunta sa iba't ibang party. Sa loob ng 5 taon na iyon, ang gas at insurance nito, ay ako mismo ang nagbabayad mula sa sarili kong bulsa. Pero sa huli, nang magkasakit ang anak ko at kailangan kong gamitin ang kotse, kailangan ko pa munang humingi ng pahintulot sa kanya. King, pwede bang ako muna ang gumamit ng kotse? May lagnat si Momo. Bakit hindi ka nalang mag-taxi papuntang ospital? At ang asawa ko naman, ay kumampi pa sa kanya. Kuya, ikakasal na ako sa loob ng 3 araw. Pero wala man lang akong dissenting bridal car. Tiyak na titingnan ako ng lahat ng mga kamag-anak at kaibigan natin doon. Mapapahiya lang ako ng husto. Hihiramin ko muna ang Porsche ni ate, para gamitin kong bridal car. Ikaw, pamilya naman tayo kaya bakit kailangan pang humiram? Bigyan mo lang ako ng 9 piso at 90 sentimo. Itong Porsche na ito, ay ibebenta ko na sa iyo. Talaga. Ang bait-bait talaga ni kuya. Ngayong nakuha ko na ang pera, akin na ang Porsche na ito. Jiang Yi. Ang kotseng ito ay regalo ng aking mga magulang. Para sa kaarawan ko. Ari-arian ko ito bago pa tayo ikasal. Anong karapatan mong ibenta iyan? Nangangatwiran ka pa ah. Kuya, huwag ka nang magalit. Ek, kung ayaw niya talaga ay huwag na lang. Sinasabi ko sa iyo, ang kasal ni King ay kailangang maging magarbo at marangya. Itong kotse, ibebenta ko talaga ito. Walang sinumang makakapigil sa akin. Leslie, gusto niyo bang ipaalala ko sa inyo? Ang tinitirhan ninyong kondo ngayon na may sukat na 360 metro kwadrado ay sa akin. Ang mga pang-araw-araw na gastos sa bahay, pati ang pampagamot ng tatay mo. Ako lahat ang nagbabayad. Matapos kayong makinabang ay ganyan na kayo kawalang utang na loob. At may gana pa kayong sabihing wala akong karapatan. Ano naman ngayon? Tahan na anak ko. Huwag kang matakot, Momo. Pupunasan lang ni Mama at mawawala rin ang sakit. Momo, patawarin mo si Mama. Wala talagang silbi si Mama. Liman tiyan. Ibebenta ko ang kotseng ito kung kailan ko gusto. At wala kang karapatang pakialaman ako. Pakialamero ka masyado. Jiang Yi, noong nagmamakaawa ka sa akin noon, hindi ganyan ang itsura mo. Mahal, pwede ba akong may isang guni sa iyo? Alam mo naman, na hindi maganda ang kalusugan ng mga magulang ko. Gusto ko sana silang patirahin dito sa lungsod. Huwag kang mag-alala. Kapag andito na sila, upa ako ng ibang bahay para sa kanila. Hinding-hindi kanila maistorbo. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Mga magulang ko na rin ang mga magulang mo. Paano ko naman matitiis na patitirahin sila sa labas? Dalhin mo sila rito para tumira kasama natin. Mas masaya kapag sama-sama ang buong pamilya. At makakatulong din sila sa pag-aalaga kay Momo. Mahal, huwag kang mag-alala. Kahit dumating pa ang mga magulang ko, ang pinuno pa rin ng tahanan natin, ay ikaw pa rin. Mahal, kailangang magbayad ng matrikula ni King. Ubus na ang sweldo ko para sa buwang ito. Pwede mo ba akong, maliit na bagay lang iyan, gamitin mo ang card ko. Sabi ng doktor, may cancer sa utak si tatay. Ano? Sinabi rin ng doktor na aabot sa mahigit 1,000,000 piso ang pagpapagamot. Pero isa lang akong fitness coach. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Mahal, mataas ang posisyon mo sa trabaho. Pwede mo ba akong tulungan? Natustusan ang mga gastusin sa pagpapagamot ni tatay. Ayaw ko siyang mamatay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Jiang Yi. Mahal kita higit pa sa aking buhay. Kaya naman sa 5 taon ng kasal natin, ang mga ganyang pakikialam, paulit-ulit ko namang inasikaso. Pero ngayon, sinasabi mong panggulo lang ako. Kung ganoon, panahon na siguro para pakawalan kita.
Magandang araw po. Gusto ko sanang ibenta ang kotse ko. Miss Lee, ang tinutukoy niyo po ba ay ang Porsche na iyon? Bakit naman bigla ninyong gustong ibenta gayong maayos naman ito? Dahil lang sa personal na dahilan. Kailangang mailipat ang pagmamay-ari sa loob ng 3 araw. Napakadali ninyo namang kausap, Miss Lee. Kung ganoon ay pupunta ako dyan bukas para tingnan ang kondisyon ng kotse. Liman Chen, sino ka ba sa akala mo? Para tarayan mo ako ng ganyan. Pinapayuhan kitang makiramdam ka naman. Sumunod ka na lang ng maayos sa paglilipat ng kotse. Kapag naging masama pa ang takbo ng usapang ito, hihiwalayan ka talaga ng kuya ko. Tama na. Tigilan mo ang peking pagkaawa mo sa akin. King, ano bang nangyayari dito? Ate pakiusap, buksan mo naman ang pinto. Ate pakiusap, huwag kang magpadalos-dalos. King, ano bang ginagawa mo? Mama, Papa, hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang namang humingi ng tawad. Dapat mapunta sa akin ang kotseng ito. Dahil kung hindi, paano ko pahaharapin ang ibang tao sa labas? Para mapanatili ang imahe ko bilang mayaman. Tama na. Liman Chen, walang puwang para pag-usapan pa ito. Bukas, kailangan mong dalhin ang mga dokumento. Ilipat mo ang kotse kay King. Jiang Yi, nitong nakaraang 5 taon, ibinigay ko ang lahat para sa iyo. Ibinuhos ko ang buong puso ko, para lang magtapos sa ganito ang lahat. Sa bagay, ang ganitong miserable at magulong buhay. Pagod na ako. Pero bago ang divorce natin, babawin ko ang lahat ng sa akin. At wawasakin ko kayong lahat. Liman Chen, subukan mo pang sumagot ulit. Miss Lee, nandito na ako sa baba ng subdivision ninyo. CJ, pababa na ako. Miss Lee, ang ganda pa rin ang alaga sa kotse mong ito. Klasiko ang modelo at maihalaga pa para sa mga kolektor. Siguradong maibebenta ito sa magandang presyo. Siyempre naman, araw-araw kasing sinasayad ni Jiang King sa labas. Taon-taon pa lang sa maintenance. Gumagastos na ako ng 10,000 libo. Wala akong pakialam sa presyo. Ang gusto ko lang ay mabilis na proseso. Miss Lee, ang maghanap ng matinong mamimili, ang pag-ayos ng mga papel, at ang buong proseso. 1 linggo na ang pinakamabilis para rito. Masyadong mabilis ang 3 araw. Handa akong magbenta ng mas mababa sa presyo sa merkado. Ng 15%. Pero may 3 akong kondisyon. Ano iyon? 15%. Sige po, sabihin ninyo. Sisiguraduhin kong magiging kontento kayo. Una, dapat mabilis at madaling kausap ang bibili. At dapat buong halaga ang ibabayad agad. Pangalawa, titingnan ang kotse sa hating gabi. Kayo na ang mag-aasikaso sa lahat ng papeles. Pangatlo, kukunin ang kotse kinabukasan pagkatapos mailipat ang pangalan. Kung malalaman mong ang kotse, ay basta na lang dinala ng iba nang walang pahintulot, o ginamit ng iba, dapat maging matigas ang paninindigan ng mamimili. Kung dapat unlock ang kotse, unlock mo. Kung dapat tumawag sa pulis, tumawag ka. Miss Lee, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hahanapan ko kayo ng isang mamimili na hindi takot sa gulo at hindi basta-basta magpapatalo. Kung sino man ang mga has na humawak sa kotseng ito, pagbabayarin ko siya. Gusto kong makipagnegosyo sa mga matatalinong tao. Kung ganoon, hihintayin ko ang magandang balita mo. Ang gabi mo na kung umuwi. Saan ka na naman nang galing? Kilos na at magluto ka na. Gusto mo ba kaming patayin sa gutom? Momo, magpakabait ka. Bumalik ka na sa kwarto mo. Nakatulog ako ng mahaba. Bukas na lang natin magagawa ang paglilipat ng pangalan. Teka lang naman, mahal. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Nanay, maganda ba ang ganitong kombinasyon? Ito ang aking ginto at pulseras. Bakit nasa iyo yan? Nasasaktan mo ako. Humingi ba kayo ng pahintulot sa akin? Ang mga gamit na nilock ko sa loob ng safe, ay nagawa niyo pang pakialaman. Pag nanakaw ang ginagawa ninyo, paalala ko lang sa iyo. Ang dote ay pag-aari ng babae bago pa siya ikasal. Wala kang karapatang pakialaman iyan. Ibigay mo sa akin. Ang pulseras ko. Lola, patawad po. Ako ang walang silbi. Kasalanan ko, hindi ko napangalagaan ng mabuti. Ang kaisa-isang alaala mo. Ito ang iniwan sa akin ni Lola. Ang kaisa-isa niyang alaala. Alam mo naman kung gaano kahalaga iyon sa akin. Talagang gusto mo bang sirain ang kasal natin? Bago ka tumigil, ang sumira sa ating dalawa, ay ikaw, hindi ako. Jiang Yi. Maghiwalay na tayo. Sa wakas, nakauwi na rin kayo. Maligayang pag-uwi sa dalawa kong mahal. Ang sarap talagang makauwi sa bahay.
Wala na ang mga gamit dito. Ang magandang si Limantian na to. Nagawa pang maglaya sa bahay. Ano? Naglayas? Limantian, saan ka pumunta? At talagang isinama mo pa si Momo sa paglalayas mo. Nababaliw ka na ba? Nasa tamang edad na ako. Hindi ko na kailangang magpaalam sa iyo kung saan ako pupunta. Dahil lang ba sa isang lumang kotse? At ilang pirasong sirang alahas? Dahil sa iyo, si King King. Dumanas ng napakaraming hirap pero wala siyang sinabi. Bakit ka nagkakaganyan at nag-inarte? Sige na, ako na ang may kasalanan. Bukas, isasama ko kayong mag-ina sa amusement park para mamasyal ng buong araw. Sabihin mo, ano pa bang gusto mo? Jiang Yi, hindi ito paghingi ng tawad. Malinaw na pagbabanta ito. Pwede ba, tigilan mo na ang pag-inarte? Katatapos lang mag-chemotherapy ni Papa. Kailangan niya ng masusustansyang pagkain. Ikakasal na rin si King King sa lalong madaling panahon. Abala pa si Mama sa paghahanda para sa kasal. Bakit ba kailangan mong mag-inarte na parang prinsesa? Bago ka masiyahan kapag nasira mo na ang buong pamilya natin. Hindi ako katulong. Kung gusto mong kumain magluto ka mag-isa. Hindi na ako babalik sa bahay na iyan kailanman. Anak, anong kinatatakutan mo? Nag-iinarte lang yan sa'yo. Gumagawa lang ng eksena para makita mo. Hindi ka dapat magpatalo sa kanya. Ibang tao lang naman siya. Sino ba siya para magrebelde? Hayaan mo muna siya ng 2 araw. Kusa rin niyang marerealize ang pagkakamali niya. Kuya, hindi naman siguro dinala ni ate ang susi ng kotse. Pati ba naman iyon tinangay niya? Paano na ang paglilipat ng pangalan ng kotse? Gaya ng inaasahan nagpapakipot lang siya. Huwag kang mag-alala. Patay na patay sa akin ang ate mo. Pagkatapos ng kasal, magmamakaawa rin siyang makipagbalikan sa akin. Hindi pa huli ang lahat para ilipat ang pangalan niyan. Mabuti naman, kuya, dahil hindi naman niya kinuha ang mga alahas. At nandyan din ang kotse. Ngayon na. Takot ka ba talagang magalit si ate? Kung mabubuko ako, masisira ang kasal ko. Takot sa kanya. Walang kwenta ang ate mo. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ni kuya ang lahat ng gusto mo. Ang walang hiyang si Jiang Yi na yan. Naglakas loob pa siyang saktan ka. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Pa, sa tingin niyo ba, ganoon ako kahina para hayaang api-apihin lang nila? Huwag kayong mag-alala. May nakahanda na akong plano para maghiganti. Sisiguraduhin kong hindi nila ito malilimutan habang buhay. Ano? Nagawa talaga nila iyon. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng full body treatment na ito. Napakabait at maalalahanin talaga ng King King natin. Hindi katulad ng hipag mo. May ganito pala kagandang bagay. Hindi man lang nilabas ng mas maaga. Ma, wala pa po ito. Magpunta tayo sa mall ngayon din. Para maibili ko kayo ni Papa ng mga bagong damit. Tiyak na magmumukha kayong marangya at kagalang-galang. Kapag inihatid niyo na ako sa kasal ko. Ay nga pala, lahat ng mayayaman ay maisuot na relo. Bilhan mo rin ako ng isa. Para kapag dumating ang araw na iyon, magmumukha talaga tayong mayayaman. Ang mga kamag-anak ng mapapangasawa mo. Hindi tayo magagawang maliitin. Pa, napakatalino niyo talaga. Kapag nakasal na ako sa kanya, at kapag nanganak ako ng lalaki, at nakuha ko na ang mga ari-arian nila, hindi na natin kailangang sumipsip o sumunod sa gusto ng hipag ko. Isang kawan ng mga linta, nabubuhay kayo sa libreng kain at inom mula sa akin. Ginagamit ang pera ko, para magkunwaring galing sa mayayamang pamilya sa labas. Ngayon pati ang mga cosmetic procedures nyo. Kailangan nyo pang i-charge sa card ko. Mukhang hanggang ngayon, itinuturing nyo pa rin akong isang taong madaling tapakan at abusuhin. Hello, gusto ko sanang i-report na nawawala ang aking credit card. Opo, paki-freeze o block na po agad ngayon din. Papa, Mama, malapit na ang takdang oras. May mas mahalaga pa akong dapat asikasuhin. Kapag nagawa ko na ang huling hakbang na ito, ang pagbagsak nila sa impyerno, ay isang hakbang na lang ang layo. Mama, bagay na bagay sa inyo mukha kayong mayamang donya. Ito na lang. Pati na rin ang mga relo doon. Pakisama na rin ang lahat ng suite ng lalaki. Opo, madam. Dito po ang bayaran. Magandang araw po, sir. Ang kabuuan po ay 250,000 piso. 250,000. Katumbas na iyan ng 2 taon kong sahod. Kung ayaw mong bilhin, bakit mo pa kami dinala rito? Pa, hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Bibilhin natin. Dapat bilhin yan. Buti na lang. Nasa akin palagi ang credit card na ito. Hindi ito nakuha ni Limantian. Naka-freeze po ang inyong card. Ano? Impossible. Diamond card kaya ang card na ito. Bakit naman ito mapi-freeze? Pakisubukan mo ulit. Bakit nagkaganito? Ang credit card.
Talagang naka-freeze na. Ayos na ang paglilipat ng pangalan. Ngayon naman, hihintayin ko na lang magsimula ang palabas. Ang bilis mo namang sumugod para manisi. Limantian, nababaliw ka na ba? Pina-freeze mo ang card. Hindi ako makabayad ngayon. Sinasadya mo ba akong mapahiya sa harap ng maraming tao ano? Jiang Yi, hindi nakakahiya ang maging mahirap. Ang magpanggap na mayaman ang totoong nakakahiya. Tigilan mo nga ako. Kakasal na si Kingking bukas. Ibinibili ko lang ng bagong damit sina mama at papa. Tumawag ka agad sa bangko para ipa-unblock ang card. Kapag naantala ang kasal na to, malalagot ka talaga sa akin. Binabawi ko lang ang sa akin. At tungkol naman sa kasal ng kapatid mo, wala akong pakialam doon. Hoy! Hoy! Limantian. Makikipaghiwalay ba talaga siya sa akin? Kuya, kung hindi papayag si ate, wag na lang. Ang pinakamasama lang naman ay malaman nilang mahirap lang tayo at kanselahin ang kasal doon mismo. Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang lalaki rito, ako ang masusunod. Hindi niya magagawa iyon. Ako kaya ang unang pag-ibig ni Limantian. Mangungutang muna ako sa online loan. Pagkatapos ng kasal ni Kingking, saka ko na lang siya susuyuin uli. Anak, handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, ma. Dahil nakaugalian na ng pamilya ng mapapangasawa niya. Nasunduin ang ikakasal sa hotel. Mamaya lang ay si Kingking naman ang sasakay sa Porsche papunta roon. Sakto naman na ang mga kamag-anak ng lalaki. At ang mga kumuha ng larawan ay nasa baba na. Hindi lang tayo magiging mukhang kahanga-hanga nito. Maipagmamayabang pa natin sa harap ng maraming tao. Na mayaman tayo at may marangyang buhay. Kung ganoon, kapag nakasal na ako sa kanya, siguradong rerespetuhin at pahalagahan ako ng biyenan ko. At kapag nanganak ako ng lalaki, mapapasa kaming na ang lahat ng yaman nila. Napakahusay. Sobrang ganda niyan. Oras na para umalis. Tara na at bumiyahe. Kuya Wu, ang Porsche sa garahe ay ginamitan ng ilegal na paraan para mailabas at maitakbo. Pakilock mo ang sasakyan gamit ang remote. Ngayon na, walang problema. Anong nangyayari? Bakit ayaw bumukas? Ano nang ginagawa mo? Buksan mo na ang pinto, bilis. Masisira ang kasal ko. Gusto mo bang mamatay? Bakit walang nangyayari? Hindi ako. Hindi ikaw. Anong ibig mong sabihin? Kani-kanina lang maayos naman Nag-trigger ang anti-theft system ng Porsche. Nalock ito ng malayuan. Ang mga pinto at bintana. Pati na rin ang driving system ay hindi na gumagana. Ano? Simula pa lang yan. Humanda ka. Sa malaking regalong inihanda ko para sa iyo. Nahihiya yata ang bride. Si Limantian na naman yon, ang sutil na yon. Sinadya niya ito. Jiang King, malapit na ang oras. Bumaba ka na. Kuya Jonji, anong sinasabi mo? Hindi kita marinig ng maayos. Tulungan mo ako. Hindi ako makalabas. Bakit ayaw pa ring bumaba ng bride na yan? Pangit ba siya kaya ayaw magpakita? Hihingi ba siya ng dagdag na dote sa huling minuto? Sa bagay, gwapo at mayaman naman si Jonji. Sabi pa naman niya ay galing siya sa mayamang pamilya. Baka naman nagpapanggap lang siya. Huwag mo akong subukang kontrolin. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Bumaba ka na. Hindi niya naririnig. Sandali, kailangan kong tawagan si kuya. Kuya, tulungan mo ako, bilis. Nilock ni ate ang cots. Hindi ako makalabas. Ano? Ngayon, nasa labas na si Kuya Junji pati ang mga kamag-anak. Magsisimula na ang kasal anumang oras mula ngayon. Kapag naantala pa tayo, siguradong hindi ako palalampasin ng biyenan ko. Kuya! Hintayin mo ako, parating na ako. Bayaw! Nagka-aberya ang Porsche. Hindi makalabas si Kingking. Gumawa ka na ng paraan para maayos iyan agad. Ang buwisit na si Limantian na iyon. Porke sa kanya ang Porsche. Nilock pa talaga niya ang kotse. Ayaw niya lang talagang makitang masaya si Kingking. Kanino mo sinabing galing ang kotse? Siyempre kay Kingking. Yung hipag niya ang humiram lang ng isang beses. Tapos gusto nang angkinin ang kotse. Pagtutulungan natin siya pagbalik natin. Hindi pwedeng malaman ni Bayaw na kay Limantian ang kotseng ito. Kundi mabubunyag ang totoong pagkatao ni Kingking. Limantian,
Hindi ka pa ba napapagod sa panggugulo mo? Bakit mo nilock ang pangkasal na kotse ni King? Lock ang kotse. Hindi ako ang gumawa niyan. Kung hindi ikaw, sino pa ba? A-unlock mo na ang kotse ngayon din. Tapos pumunta ka rito sa hotel para humingi ng tawad. Kundi malalagot ka talaga sa akin. Sige ba? Hintayin mo ako dahil parating na ako. Kumpleto na rin sa wakas ang lahat. Kailangan ko nang bumaba para saksihan ang kapana-panabik na eksena. 5 minuto, 15 minuto na ang nakalipas ah. Anak, paano kung hindi siya sumipot? Ano nang gagawin natin? Kuya, tulungan mo ako. Kuya, pwedeng buksan gamit ang ekstrang susi. Pero 1 oras ang layo ng hotel sa bahay. Hindi na aabot. Walang magagawa kundi basagin ang bintana. Sino ang may gustong mamatay, na may lakas ng loob na basagin ang kotse ko? Na may lakas ng loob na basagin ang kotse ko. Putsa naman, pagod ka na ba sa buhay mo? Anak! Anak! Okay ka lang ba? Sino ka ba? Malinaw na sa anak kong babae ang kotseng ito. Pananakit ng may masamang intensyon yan. Mag-ingat ka, isusumbong kita sa pulis. Idilat mo nga yung mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Kontrata sa pagbili ng kotse. Ibinenta na ni Limanchan ang Porsche. Bakit hindi ko babasagin? Kuya! Sinungaling ka. Nabili na ang kotseng ito sa halagang 9 na piso at 90 sentimo. Ng aking anak na babae. Walang bisay ang kontrata mo. Sa halagang 9 na piso at 90 sentimo, gusto mo nang maangkin ang isang Porsche. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Limanchan, nababaliw ka na ba? Nakikipag-away ka sa akin. Dapat may limitasyon din ang galit mo. Alam mo namang, kasal ni King ngayon. Tapos ibinenta mo pa ang kotse sa bastos na lalaking ito. Jiangyi, ako ang may-ari ng Porsche na ito. Limanchan, kung kanino ko gustong ibenta ko. Walang kinalaman ang pamilya Jiangyi rito. Sa madaling salita, hindi naman pala kay Jiang King ang kotse. Tingnan mo nga ang nangyayari. Baka naman sumugod na ang mga kaaway nila. Tingnan ninyo. Natrap ang bride sa loob ng kotse at hindi na makababa. Napakahalaga ng reputasyon sa nanay ni Jonji. Siguradong malaking kahihiyan ito para sa kanila. Ang pagiging rich kid niya. Huwag mong sabihing fake rin yun. Tama na. Anong nangyayari? Kuya Junji, huwag mo naman akong takutin. Kuya, anong ginagawa nyo? Kung hindi pa ako lalabas, magsisimula na ang kasal. Kapag hindi pa ito naayos, makakansela ang kasal. Anak, mag-isip ka naman ng paraan, bilis. Ako ang may kasalanan nung mga nakaraang araw. Humihingi na ako ng tawad, okay na ba yun? Ayusin na lang natin to ng pribado. Nabenta na yung kotse, hayaan mo na. Buksan mo muna ang pinto. Hayaan mong makasal si King. Mukhang nakalimutan mo na, Mr. Jiang. Kay Wu na ang Porsche ngayon, hindi na kay Li. Tungkol dito, kay Mr. Wu ka dapat magtanong. Inangkin ang ari-arian ko, tapos may kapal ka pa ng mukhang humingi ng tawad sa akin. Akala mo ba talaga sa akin, kay Ubiao, ay madaling api-apihin lang? Mr. Wu, tumawag na ako ng pulis. Kung ano man yan, sa presinto na kayo mag-usap. Ano? Sinong tumawag ng pulis? Ako. Siya nga yun, ang umangkin sa pribadong ari-arian ko. Bakit may mga pulis dito? Mga mamang pulis, tulungan niyo po ako pakiusap. Kung hindi pa ako makakalabas, masisira talaga ang kasal ko. Sa wakas, nakalabas din ako. Tumayo ka dyan. Teka, anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako, may kasal pa ako. Kuya Jonji, inirereklamo ka sa pag-angkin ng ari-arian ng ibang tao. Sumama ka muna sa amin. Ano? Kuya Jonji, iligtas mo ako. Kuya! Humanda kayo sa akin. Ang nangyari ngayong araw, hindi pa tayo tapos kayong mga Jiang. Ano pang ginagawa niyo rito? Kanselado na ang kasal. Wala nang kasal. Paano pa magiging donya si King? Walang silbi ang pag-iyak. Bilisan niyo at ilabas niyo si King doon. Baka may pag-asa pa. Tama. Pupunta na kami sa presinto ngayon. Salamat sa tulong mo ngayong araw, Kuya Wu. Ako si Gubiao, hilig ko talaga ang tumulong sa kapwa. At saka, ang mura lang ng Porsche mo. Dapat lang na may gawin ako. Pagkatapos mong magbigay ng salaysay, ililibre kitang kumain. Bumababa talaga ang halaga ng kotse. Kung naibenta na, edi naibenta na. Pero hindi ko gagawin yon para lang sa mga basurang yun. Para lang iwanan ang napakaganda kong bahay.
Kayo ba ang renovation team? Ayoko na ng kahit anong renovation sa bahay ko na yun. Wastakin niyo yan ng todo. Mabuti naman at naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Sa susunod ng walang pahintulot, bawal mo nang gamitin ng sarilinan ang kotse ng iba. Tandaan mo yan. Naiintindihan ko. Pasensya na Kuya U. Kuya Jonji, naayos na ang problema. Huwag kang mag-alala, sumasakay na ako ngayon. Jiang King, saan mo nakuha ang kapal ng mukha? Natawagan ako. King, trending ka na ngayon. Kuya Junji, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ipinahiya mo ng husto ang buong pamilya ko. Iurong ang kasal. Maglaho ka sa paningin ko. Ano ka mo? Iurong ang kasal. Kuya Junji, sinadya iyon ni Lee Manchen. Ngayon hindi lang ang kasal ang nasira. Sira na rin ang reputasyon ni King. Wala kang silbi. Matagal ko nang sinabi sa iyo na kontrolin mo ang babaeng iyan. Pero nagpakaduwag ka pa rin. Ngayon tingnan mo ang nangyari. Sira na ang lahat. Lee Manchen, sobrang kinonsinti kita noon. Akala mo ba makukuha mo ako sa isang kotse lang? Ano nang gagawin natin ngayon? Kung ayaw na talaga sa akin ni Kuya Junji, mamatay na lang ako. King, kumalma ka lang. Kasalanan nito ni Kuya, patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala, may naisip na akong paraan. Talaga, umuwi muna tayo at pag-usapan natin ito ng mabuti. Miss Lee, pinalaya na ang pamilya Jiang. Mukhang may naisip na naman silang bagong paraan para gantihan ka. Walang problema, kung hindi sila palalayain. Paano nila matatanggap ang inihanda kong regalo para sa kanila? Anong nangyayari rito? Sino kayo? Bakit ninyo sinisira ang bahay namin? Bulag ka ba? Kami ang mga taga-renovate ng bahay. Ang mismong may-ari. Ang nag-utos sa aming mag-renovate uli. Wala kang pakialam. Renovate. Wala akong natatandaan na may kinuha akong magre-renovate ng bahay. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ako ang nagpapunta sa kanila rito. Salamat sa sipag ninyo, mga boss. Ito ang handog ko para sa inyo. Tibagin ninyo ng husto ngayon. Huwag kayong hihinto kahit isang minuto. Sige po, boss. Lee Manchen, anong karapatan mong hindi magpaalam sa akin para magpaayos ng bahay? Anong karapatan ko? Dahil sa bahay na ito ay sa akin lang nakapangalan. Ito ay ari-arian ko bago pa tayo ikasal. Wala kang karapatang makialam. Jiang Yi, nagkakamali ka yata. Ang ipinapaayos ko ay ang sarili kong bahay. Wala kang pakialam. Ang mga gamit ninyo, ipinag-empek ko na sa iba. Gumagabi na. Kailangan pang magtrabaho ng mga manggagawa ko. Lee Manchen, sinabihan lang naman kita ng kaunti. Gusto mo ba tayong maging katatawanan sa ibang tao? Katatawanan? Noong sinampal mo ako, bakit hindi ka natakot na maging katatawanan? Noong tinatapakan ako ng mga magulang mo, at inapi-api ako, bakit hindi ka nag-alala na mapahiya ako? Ngayon kakausapin mo ako tungkol sa katatawanan. Karapat-dapat ka ba? Ikaw? Bakit hindi ko napansin noon na ganyan ka pala kakapal ang mukha? Admin, may mga taong pumasok ng walang pahintulot sa bahay ko, at ayaw nilang umalis. Pakiusap magsama kayo ng ilang tao papunta rito, para paalisin sila. Sige po, Madam. Lee Manchen, huwag ka namang sumobra. Kuya Guard, binigyan pa naman kita ng mga karton noon. Dito lang ako upo. Wala kang karapatang palayasin ako. Sino ka ba sa akala mo? Si Ines Lee po ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Kuya, magsalita ka naman, kuya. Simula ngayon, ang apat na iyan ay hinding-hindi na muling makatatapak sa bahay ko kahit isang hakbang. Huwag po kayong mag-alala, Ines Lee, dahil pilit silang pumasok ng walang pahintulot. Inilagay na namin sila sa listahan ng mga bawal pumasok sa subdivision. Mahigpit po silang babantayan sa gate. Jiang Yi, sana kapag wala na ako, kaya mo pa ring mabuhay tulad ng dati, na walang inaalalang problema. Ikaw? Lee Manchen, akala mo ba kung sino ka dahil lang may pera ka? Pinalalampas ko lang ang mga ginagawa mo noon. Pero ngayon, sumobra ka na talaga sa limitasyon ko. Hindi kita mapapatawad ng ganoon kadali. Papa, Mama, okay lang ba kayo? Kasalanan ko ito. Kung hindi lang sana ako nagpakasal, hindi ko sana nagalit si ate, at hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Ang mapalayas ng isang babae sa sarili nating tirahan. Kapag nalaman ito ng iba, ang reputasyon ng pamilya Jiang, saan pa natin ilalagay ang mukha natin? Tumahimik na nga kayong lahat. Anak,
Mas mahalagang humanap muna tayo ng matutuluyan ngayon. Bukas ay kailangan pa nating pumunta sa pamilya Kin para humingi ng paumanhin. Tama si Papa, Kuya. Hayaan mo balang araw bibilhan ko kayo ni na Mama at Papa ng isa pang mas magandang bahay para hindi na natin kailangang tiisin ang ugali ng ate na iyon. Mukhang wala na nga tayong magagawa ngayon. Ano? 1,000 ang isang kwarto. Sir, 5-star hotel po ito. Hindi ko pa nababayaran ang huling utang ko sa online loan. Kapag hindi pa nagbaba ng loob si Liman Tian, may overdue na ako sa mga bayarin ko. Anak, magbayad ka na bilis. Pagod na ako. Kumuha ng isa. Hindi pwede. Kuya, masyadong possessive si Kuya Jonji. Gusto mo bang magkasama tayo sa isang kwarto? Baka magalit lang siya niyan. Paano ko pa siya susuyuin bukas niyan? Kuya mo naman ako. Hindi pa rin pwede. O sige, 2 kwarto na lang. Doon ka kay Mama. Doon naman ako kay Papa. 2 kwarto. Pascan ng code. Ang gutom ko na, Kuya. Hindi pa kami kumakain ni na Mama at Papa. Magpa-deliver ka naman ng pagkain para sa amin. Mag-order ka mag-isa. I-send mo na lang sa akin ang link para bayaran ko. Mauuna na ako sa kwarto. Giant King, ginto ba yung kinakain mo? 1,000 talaga. Pero ganito naman ang kinakain ko sa bahay palagi ah. Hindi naman nagrereklamo si ate noon. Kuya, sinisisi mo rin ako, di ba? Sira na nga ang kasal ko ngayon. Pagkain lang naman yan. Bakit ka ba nagrereklamo dyan? Kung walang pera, mangutang ka. Hindi ka na ba mabubuhay nang wala si Liman Tian? Tama yan, anak. Kapag naging maayos ang kapatid mo, saka lang natin mapapabalik ang pamilya Kin. Yumaman na siya. Kakalimutan ka pa ba niya? Pasensya na. Nagkamali ako. Mamaya pagkatapos nating kumain, sumama ka sa akin sa kalapit na mall para bumili ng panregalo bilang paghingi ng tawad. Momo, nami-miss mo ba si Mama? Opo. Nandito na ang baby ko. Nasa sala ang papa mo. May kailangan daw siya sa iyo. Ito ang pinadala ng detective. Hindi ko akalain na si Kim Jong-ji ay nangaliwa. Kung tutuusin, mga kliyente niya ang lahat ng ito. Mukhang marangya lang ang pamilyang Kim sa panlabas. Pero ang totoo ay pawang mga front na kumpanya lang ang nasa pangalan nila. Lahat ng tinitirhan at ginagamit nila ay inuupahan lang. Nakakatawa dahil akala pa ni Giant King ay anak mayaman siya. Akala niya kapag pinakasalan niya ito, ay bigla na lang siyang magiging instant mayaman. Sa huli pala, isang malaking scam lang pala ang lahat. Para mapanatili ng pamilyang Jiang ang imahe nilang mayaman, tiyak na magtatapon pa sila ng pera doon. Kapag nabunyag na ang totoo, tiyak na susugod dito ang pamilyang Jiang. Anak, mag-iingat ka ha. Papa, huwag kang mag-alala. Hindi ako sumasabak sa laban ng walang paghahanda. Kapag nawalan na sila ng lahat, iyon ang pinakamagandang pagkakataon para tuluyan silang pabagsakin. Balay. Huwag kang umastang parang pamilya tayo. Kung hindi ako nagkakamali, kanselado na ang kasunduan sa kasal ng mga pamilya natin. Pasensya na po, tita. Kasalanan ko po, pero hindi ko po talaga sinasadya. Binenta na sa akin ni Hipag ang kotsing iyon. Naging abala lang ako sa kasal, kaya hindi kami nakapirma agad ng kontrata. Sinong mag-aakalang babawiin niya ang sinabi niya? Ganoon ba? Kasalanan namin ang lahat, para humingi ng paumanhin sa inyo. Ang mga nalugi sa handaan sa kasal. Kami na sa pamilya Jiang ang magbabayad. Dahil maayos naman kayong humingi ng tawad, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. ₱500,000. Ang laki naman yan. Bakit? Ayaw ninyong magbayad? Jiang King, ganyan ba ang katapatan ninyong pamilya Jiang? Lumabas kayo, Kuya Jonji. Hindi iyon ang ibig sabihin ng kuya ko. Kuya, magsalita ka naman. Magbabayad ako. Ngayon na mismo. Kasama ang pambili ng regalo kahapon. Umaabot na sa ₱1,000,000 ang utang ko. Bago lumipas ang takdang panahon, may kasal ng maayos si King King. Pumasok na ang ₱500,000. Mabuti naman kung ganoon. Maupo muna kayong lahat. Tita,
Alam kong gusto ninyo ang jade. Espesyal ko po itong pinili para sa inyo. Ang dalawang uto-utong ito. Napakadali nilang mauto. Ano pang tinutunganga mo riyan? Sabihin mo na ang totoong pakay natin. King, napakabait mong bata. Gustong-gusto ka rin ni tita. Kaya lang, hindi lang ito tungkol sa pera. Ano po bang problema? Kalat na ngayon sa internet, na isa ka lang peking mayaman. Kuya Jonji, inggit lang sa akin ang mga keyboard warrior na iyan. Siyempre naman naniniwala ako sa iyo. Kaya lang, malaki ang pamilya at negosyo naming mga kin. Mahirap na baka mapag-usapan pa kami ng ibang tao dahil sa katayuan namin. Ganito na lang, ang pamilya Jayang inyo. Bumili kayo ng shares sa Kin Group. Tama ba ang narinig ko? Mag-invest sa shares. Sa ganitong paraan, bukod sa kikita kayo ng pera, mas mapapalapit pa natin ang dalawang pamilya. At kung magkaroon man ng problema sa hinaharap, walang masasabi ang mga kamag-anak natin. Kuya Jonji, ang talino mo talaga. 1,000,000 piso ang panimulang puhunan. 10 beses ang balik na kita. 10 beses. Para na rin itong hulog ng langit. O ano pang tinutungangan ninyo riyan? Pirmahan na natin yan. Pag-usapan muna natin ito. Kumalma nga muna kayo. Walang investment na siguradong kikita at walang talo. Pakiramdam ko talaga may hindi tama rito. Kuya, isa ka lang namang estudyante ng sports. May alam ka ba sa pag-invest? May bilyon-bilyong ari-arian ang pamilya Kin. Paano naman nila tayo lolokohin? Pero ako, tumahimik ka nga riyan. Ako ang magdedesisyon sa bagay na ito. Balay, nakapag-usap na ba kayo? Mas malaki ang i-invest ninyo, mas mabilis kayong kikita. Kapag umabot na sa 100,000,000 piso ang kinita ninyo, aayusin ko agad ang pagpapakasal ninyo. Balay, mag-invest kami. Dapat talaga kaming mag-invest. Kaya lang, ang hawak naming pera ngayon. Naikabili na namin ng mga ari-arian. Kailangan lang ng kaunting oras para maikot ang pera. Maliit lang naman talaga ang inilaang kota para sa pagsabay sa Series F funding. Kapag hindi tayo nag-ingat baka maunahan pa tayo ng iba. Kailangan mong bilisan. Walang problema. Babalik na kami ngayon para maghanda. Manchian, ito ang pinapagawa mo sa akin. Na inihandang kasunduan para sa diborsyo. Ayon sa mga hiling mo, sa'yo mapupunta si Momo. At walang makukuha kahit ano si Jayangi. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya pipirma ng ganoon kadali. Kung ayaw niyang pumirma pwede tayong magsampa ng kaso. Malinaw ang mga ari-arian mo bago pa kayo ikasal. At stable naman ang trabaho mo. Kaya kahit sa ari-arian o sa pag-aalaga sa bata, malaki talaga ang sansa mong manalo. Hindi ba si Limanchan ito? Salamat sa pagod mo dating kaklase. Seryoso ka pa rin sa trabaho hanggang ngayon. Anong ginagawa niyo rito? Sakto ang dating mo. Pirmahan mo na ito. Ang kasunduan sa diborsyo. Limanchan, makikipagdiborsyo ka sa akin. Li Qiang, bakit ikaw ang nandito? Jayang Yi, ang tagal nating hindi nagkita. Ako ang abogado ni Mantian. Abogado nga ba? O baka naman kalaguyo? Talagang kapag marumi ang utak ng tao, marumi rin ang tingin niya sa lahat. Jayang Yi, malinaw na ang mga sinabi ko sa'yo. Pirmahan mo na. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Huwag mong isiping hindi ko alam, na may lihim na gusto yan sa'yo noong college pa kayo. Kailan pa kayo nagsimulang maglandian? Sa ilang araw na nag-aaway tayo. O matagal mo na akong pinagtataksilan ng patago. Gusto mong makipaghiwalay, sasabihin ko sa'yo. Mangarap ka. Tama. Maliban na lang kung bibigyan mo kami ng 5,000,000. Kung hindi, wag mo nang pangaraping makipaghiwalay. Attorney Lee. Mukhang maaari natin itong ituring na pangingikil o blackmail. Limanchan, dahil lang ba mas mayaman siya sa akin? Sa huli, mukha ka lang talagang pera. Sa tingin mo, ang dahilan kung bakit tayo humantong sa ganito ngayon, ay dahil lang sa pera. Ano pa nga ba? Dahil lang sa gusto kong ibigay ang isang lumang kotse. Sa aking kapatid, nag-hysteria ka ng walang katapusan. At ngayon gusto mo pang makipaghiwalay. Limanchan, tama ang tatay ko. Masyado kitang pinalayaw. Kaya ganyan ka na kung umasta. Pinalayaw mo ako. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagbibigay ng walang pahintulot ko? Ng mga bagay na pagmamay-ari ko? O noong inaapi ako ng mga magulang mo? At nagbulag-bulagan ka lang? Alin ba sa mga iyon ang sinasabi mong pagpapalayaw mo sa akin? Magsalita ka. Ang disente mong tingnan sa labas pero, sa likod ng lahat ng ito ay, nananakit ka pala ng babae. Huy, tama lang na makipaghiwalay ka, sis. Suportado ka naming lahat. Ikaw,
Liman Tian, anong pinagsasabi mo dyan? Gusto mong malaman kung bakit ko gustong makipaghiwalay. CJ, sasabihin ko sa'yo. Kasi bulag ka. Ano? Sobrang bulag mo na ang tanging. Sarili mo lang ang nakikita mo. Bulag ka para iwasang kilalanin ang mga sakripisyo ng iba. Ang isang makasarili at duwag na tulad mo ay nararapat lang na tumandang mag-isa. Pasensya ka na at nakita mo pa ito. Tara na. Anak, alis na tayo. Ano bang tinitingnan nyo? Layas. Ibenta ang bahay. Ibenta ang bahay ngayon din. Hindi ba pera lang naman ang gusto niya? Kapag nagtagumpay ako, si Liman Tian ay tiyak na iiyak at babalik para magmakaawa sa akin. Anak, tama ang ganyang pag-iisip mo. Kapag kumita na tayo ng 100 milyon, kahit sinong babae ay makukuha mo na. Tama. At uwi na tayo sa probinsya ngayon din. Miss Lee, ang pamilya Jiang sa halagang 2 milyon ay matagumpay na naibenta ang kanilang lumang bahay. Nangutang sila sa lahat ng kanilang kamag-anak at nakalikom ng 3 milyon. At ngayon ay pauwi na sila. 3 milyon para lang kumita ng 100 milyon. Talagang napakasakim at walang kabusugan. Pero, kung hindi sila sakim, paano pa ako makakapaghiganti? Bantayan mo lang ng mabuti. Kapag may kakaibang nangyari, kontakin mo agad ako sa lalong madaling panahon. Mama, maghihiwalay ba kayo ni Papa? Momo, hindi nakakatakot ang maghiwalay. Ang nakakatakot ay, yung nakakulong ka sa isang masakit na pagsasama, at hindi pa rin bumibitaw. Kapag natauhan ka na, saka mo lang mapapansin, na pinalampas mo na pala ang napakaraming pagkakataon na maging masaya. Gusto po ni Momo na maging masaya si Mama. Suportado po ni Momo ang paghihiwalay ninyo. CJ, siguradong magiging masaya si Mama. Pero para maging masaya, kailangan nating maging malusog. Gabi na. Matulog na tayo, gusto mo ba? Opo. Takbo na. Kakainin si Momo ng masamang lobo mamaya. Hindi takot si Momo sa masamang lobo. Johnji, nakumpleto na namin ang pera. 2 milyong piso. Pwede na ba nating pirmahan ang kasunduan? Ang daming pera nito. Kasya na ito para magpakasaya ako ng matagal-tagal. Alang-alang sa pagiging pamilya natin. Pipirma ako. Kuya, bakit ka nakatulala dyan? Pumirma ka na dali. Nga anak. Bakit ka nag-aalinlangan pa? Johnji, ang laking mansyon at kumpanya na ito. Sapat na ito para patunayan ang kakayahan mo. Johnji, sigurado ka ba? Ang 2 milyong pisong ito ay talagang lalaki ng 10 beses sa maikling panahon. Kuya, kung ayaw mong maniwala di huwag. Marami naman dyan sa labas ang gustong mag-invest sa Kins. Hindi ka naman kawalan. Pipirma na ako. Mabuti naman. Tuloy ang kasal. At kikita pa tayo ng malaki. 2 magandang balita sabay. Bebe, bukas ay kailangan kong umalis para sa isang business trip. Sumama ka muna kina Mama at Papa pauwi. Pakakasalan kita pagbalik ko. Okay ba? Ikaw ang masusunod. May malaking nangyari. Ano nang nangyari? Ano? May problema ba? Ano nang meron? Magsalita ka naman. Kumita tayo. Ang 2 milyong piso natin. Naging 20 milyong piso na talaga. 3 araw pa lang ay kumita na agad tayo ng 20 milyong piso. Mayaman na tayo. Totoo nga. Hindi ako niloko ni Kim Johnji. Ano nang tinutunganga mo riyan? Invest mo na ang natitirang 1 milyong piso. Bilisan mo. Kuya, masyado ka lang kasing mapagduda. Patay na patay sa akin si Kuya Junji. Paano siya magiging manloloko? Saka, malapit nang malist sa Wall Street ang Kins. Kumikita sila ng mahigit 1 bilyong piso araw-araw. Kaya hinding-hindi nila mapapansin ang 2 milyong piso natin. Ang galing naman. Sa ganitong bilis, bago matapos ang 1 buwan, makakakuha na tayo ng 100 milyong piso. Liman Tian, akala nila mapapasuko nila ako dahil lang binawi nila ang kotse at bahay. Masyado naman silang naging kampante. Ililipat ko na ito kay Kingking gayon din. Kuya Junji, napag-usapan na namin ito. Magdadagdag pa tayo ng 1 milyong piso. Walang problema, Kingking. Ipaproseso ko na agad sa accounting gayon din. Lumabas tayo ngayon para magdiwang. Libre ko. CJ,
Tayong dalawa, hindi tayo uwi hanggat hindi tayo lasing ngayon. Ikaw ba si Jiang Yi? May utang ka sa aming mahigit 1 milyong piso. Kailan mo balak magbayad? Anong 1 milyong piso? Ano bang nangyayari dito? Pa, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Boss, bitawan mo ako. May pera ako. Tutu. Tingnan mo. Heto ang tubo ng mga investment ko. Gabi na kasi ngayon. Bukas na bukas din, iwi-withdraw ko agad para mabayaran kayo. Bibigyan pa kita ng 1 araw na palugit. Tara na. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari dito? Matagal nang pinatigil ng hipag mo ang mga credit card ko. Ang mga regalong pera sa kasal. Pati ang mga regalo. At maging ang mga nagastos nitong nakaraang mga araw. Lahat ng iyon ay hiniram ko lang. At ngayon, lagpas na ako sa takdang araw ng pagbabayad. Ayos lang yan. May 20 milyong piso naman tayo ngayon eh. Barya lang ang mahigit 1 milyong piso na yan. King, tulungan mo naman si kuya. Sabihan mo muna ang asawa mo na mula sa account niya. Kumuha muna ng 2 milyong piso. Kung hindi, wala akong pambayad sa kanila. At siguradong bubugbugin nila ako ng malubha. Sige na nga. Hindi ko akalain na ganito kabilis at kadaling mareresolba ang lahat. Sobrang maaasahan talaga ni Bayaw. Huwag na nating withdraw ang natitirang pera. Iwanan na lang natin doon para lumago ang pera. Hindi talaga maiisip ng ate mo to. Malapit na tayong maging mga bilyonaryong may daan-daang milyong piso. Malapit nang mag-1 oras, pero wala pa ring pumapasok sa account. King, wala naman sanang naging problema, di ba? Kuya, bakit ba nagmamadali ka? Nasa France para sa business trip si Kuya Jonji. May time difference kasi. Ang pumayag siyang tulungan tayo. Ay malaking pabor na nga. Pero, sige na. Itatanong ko na sa kanya ngayon, okay na ba sa iyo? Masyado kang praning. Ni-block ako ni Kuya Jonji. Ano? Ni-block ka niya? Paano mangyayari yon? Sigurado ka bang hindi ka lang nagkamali ng tingin? Baka nagkamali lang siya ng napindot at ibang tao ang na-block niya. Tatawagan ko siya ngayon din. Block din ang numero ko sa kanya. Baka naman makikipag-break na siya sa akin. Breakup ba talaga ang mahalaga ngayon? Hindi ba nandoon pa naman si Tita Kin sa villa? Pumunta tayo doon para tingnan. Tita Kin, ni-block po ako ni Kuya Jonji. Nariyan po ba kayo sa loob? Buksan niyo po ang pinto, Tita Kin. Bakit ba kayo nambubulahaw sa hating gabi? Matagal nang lumipat ang pamilyang nakatira rito. Anong ibig ninyong sabihing lumipat na? Hindi niyo ba alam? Inupahan lang naman ang bahay na ito ng ilang buwan. Pati nga yung mamahaling kotse inirentahan lang din. Araw-araw pang nagbibitbit ng mga peking designer bag ang babaeng yon para magmukhang mayaman. Buong subdivision dito. Pinag-uusapan ng lahat na manloloko ang pamilyang yan. Ano nang sabi mo? Mga manloloko. Manloloko pala sila. Hindi maaari. Kuya Jonji, nangako siyang sasamahan ako habang buhay. Paano siya magiging manloloko? Siguradong nagkakamali lang kayo. Siguradong may nagawa akong mali. Nagalit lang sa akin si Kuya Jonji at si Tita. Kuya, tulungan mo naman akong gumawa ng paraan. Paano ko siya makakausap ulit? Tumahimik ka na. Kuya. Anak, saan ka pupunta? Magre-report sa pulis. Paumanhin po. Base sa aming investigasyon. Totoong na-scam nga kayo. Ang tinatawag nilang King Group ay isa palang peking kumpanya. Walang kahit anong ari-arian sa pangalan nito. Ang mga nakita ninyo, tulad ng mansyon, mararangyang kotse at mga kamag-anak, ay pawang inarkila lang pala. At ang pera na inyong pinuhunan ay nailipat na sa isang account sa ibang bansa. Diyos ko po, iyon na ang lahat ng naipon ng pamilya natin. Ganoon na lang kadaling nakuha ng mga manloloko. Paano na ako mabubuhay niyan? Manloloko si Kuya Jonji. Ibig sabihin, kahit na walang limang yan, makakaisip pa rin siya ng ibang paraan para makipaghiwalay sa akin. Bakit humantong sa ganito? Wala na ang pamilya ko, ubos na rin ang pera ko. Jiang Yi, napakatanga mo. Mas mabilis dumating ang karma kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi pa sapat ang tindi ng apoy na ito. Kailangan pa nating gatungan to. Attorney Lee, siguraduhin mong bukas na bukas din ay ipadala ang subwena sa opisina ni Jiang Yi. Ay siya nga pala, yung mga naniningil ng utang.
Alam ba nila kung saan siya nagtatrabaho? Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang naipadala ang adresa. Email ng kumpanya nila. Siguradong susugod sila bukas para maningil. At tiyak na gagawa sila ng gulo doon. Kukunin ko ang kopya ng video. Kapag nakuha natin ang mga ebidensyang to, siguradong panalo ka na sa kaso. CJ, salamat sa pagod mo. Jiang Yi. Nagsisimula pa lang ang laban. Tingnan natin kung paano ka pa makakabangon ngayon. Walang pera pero nagho-hotel pa kayo. Lumayas kayo rito. Ang lakas ng loob mong palayasin kami. Gusto mo bang ireklamo kita? Anak, umuulan na. Mag-isip ka naman ng paraan, bilis. Paraan? Ano namang magagawa ko? Wala akong kahit isang singko ngayon. Tapos lubog pa ako sa utang. Baka sa ilalim ng tulay na tayo matulog nito. Kuya, bakit ka ba sumisigaw? Sabi naman ng mga pulis, iniimbestigahan na raw nila ang nangyari. Baka sakaling mabawi pa natin ang pera natin. Hay naku, di ba doon sa GFIT na pinagtatrabahuhan mo? 24 na oras silang bukas. Makikitulog muna tayo roon kahit ngayong gabi lang. Saka na natin isipin ang bukas. Pasay naman po ng delivery na to. Subuena. Limansyan. Totoong idinemanda niya nga ako. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Nasaan si Jiang Yi? Lumabas ka riyan ngayon din. Naitay, gising na, dali. Nandito na ang mga naniningil ng utang. Kapag hindi pa tayo tumakbo, huli na ang lahat. Akala niyo makakatakas kayo. Magbayad kayo ng utang. 3 milyon. 3 milyon. Hindi ba 1,000,000 at 500,000 lang iyon? Puy! Akala mo ba nagpapakawang gawa ako rito? Kalahating buwan ka ng delayed magbayad. Patong-patong na ang interes niyan. Kaya 3 milyon na lahat yan. Boss! Nagmamakaawa ako sa inyo. Pwede bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw na palugit? Jiang Yi, simula ngayong araw, tanggal ka na sa trabaho. Sandali lang. Bakit naman? May kapal ka pa ng mukhang magtanong kung bakit. Pumasok ka ba kahit isang beses lang nitong mga nakaraang araw? Ha? Nag-absent ka na walang paalam. Tapos nagpatawag ka pa ng mga tao para sa gift ko. Para wasakin ng ganito. Hindi mo na kailangang bayaran ang mga nasira. Umalis ka na rito ngayon din. Bless you. Ngayon, kahit masisilungan man lang, wala na talaga. Bakit ako palagi ang sinisisi kapag may nangyaring masama? Kung talagang magaling ka, bakit hindi mo papagawin ang iyong paboritong anak na babae na gumawa ng paraan? Kuya, maayos naman ang lahat, bakit nadamay na naman ako riyan? May paraan ako. Talaga. Kung sa bagay, sa huli naman, ikaw naman talaga ang may gawa ng gulo na ito. Pumunta ka roon at humingi ng tawad kay Limantian. Ngayon na, agad-agad. Nga naman. 3 milyon lang naman iyon, diba? Maraming pera ang pamilya Li. Suyuin mo lang siyang pabalik. Solved na ang problema, diba? Gagana kaya iyon. Ilang taon din siyang nagtiis para sa akin. Normal lang naman na magalit siya ng ganito minsan. Kung nagpapakipot lang naman pala siya, at naghihintay na suyuin ko siya. Pagbibigyan ko siya. Anong ginagawa ninyo rito? Mahal, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Ang tagal mo nang nandito sa pamilya mo. Siyempre nandito ako para sunduin ka pa uwi. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko po alam kung saan ako dapat lulugar. Hindi ko po dapat ginamit ang Porsche mo nang walang paalam. At lalong hindi ko dapat inangkin ang mga alahas mo. Pero walang kinalaman si kuya sa lahat ng ito. Patawarin mo na si kuya. Huwag mo siyang hiwalayan. Parang awa mo na. Hulaan ko nga. Nandito ba kayo para humingi ng tawad? O gusto nyo lang akong utuin at gawing tanga? Para magbayad ng mga utang ninyo? Ano? Jiang Yi, kapag may utang dapat magbayad. Ganoon talaga ang batas ng buhay. Ang lahat ng ito, ay ginusto mo rin naman at ikaw ang may gawa. Kaya huwag kang manisi ng iba. Mahal, naloko lang ako. Hindi ko akalaing mga manloloko pala ang pamilya Kin. Ang gusto ko lang naman ay para kay King King. Na magkaroon siya ng maayos na buhay at pamilya. Opo, Nagkamali po ako ng tiwala sa maling tao. Ako nga ang nabulag. Tumawag na ako sa pulis. Para sa ikabubuti ko naman ang ginawa ng kuya ko. Hindi ba mas nagpapatunay lang yan? Na mabuting tao at may malasakit siya. May malasakit at mabuting tao. Hindi ka karapat-dapat. Ako si Limantian na walang puso at walang pakialam. Mahal. Galit ka pa rin ba sa akin dahil nasaktan kita? Lasing lang ako noong araw na iyon.
Kulang pa nga ang pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo sa araw-araw. Paano ko naman magagawang saktan ka? Sabihin mo na, magkano ba ang utang mo? Hindi naman malaki. 1,500,000 lang. Sila naman kasi ang hindi makatwiran. Pinatungan pa nila ng patong-patong na interes. Kaya pinipilit nilang singilin ako ng 3,000,000 piso. Ang pasa sa mukha ko ay galing sa pambubugbog nila kanina lang. Talagang hindi makatwiran yan. Maaari tayong kumonsulta sa isang abogado para malaman natin kung pwede. Nabayaran lang ang pinakautang ng walang interes. May punto ka nga naman. Mahal, napakatalino mo talaga. Kuya, ano pang hinihintay mo dyan? Wala na tayong oras. Humanap ka na ng abogado ngayon din. Mahal. Jiang-yi, baka may hindi ka naintindihan. Mula umpisa pa lang hanggang ngayon. May sinabi ba akong tutulungan kita kahit isang salita? Ganito na lang, mahal. Basta huwag mo lang akong hiwalayan. Pauwiin ko agad si Kingking. Hindi, pati na rin ang mga magulang ko. Pauwiin ko silang lahat sa probinsya. Alam kong mababa na ang tingin mo sa akin ngayon. Dahil ba sa tingin mo ay wala akong pananagutan. Pero magbabago naman ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kahit isa na lang. Nga naman ate. Nitong mga nakaraang taon, kami naman ang laging nanggugulo sa inyo. Kaya umabot sa ganito ang lahat. Kapag umalis na kami, siguradong babalik din kayo sa dati. Ang ganda pakinggan, mukhang seryoso ka nga. Itabi mo na lang yan para sa susunod mong makakasama. Siguradong magugustuhan niya yan. Hindi, mahal ko. Mantian, wag naman ang ganito. Siya nga pala, paalala ko lang sa iyo. May oras pa para pumirma ka sa diborsyo ngayon. Para hindi na umabot sa korte. At gumastos pa para sa abogado. Papa. Aha. Momo, miss na miss ka na ni Papa. Nagkamali si Papa. Gusto ng mama mo na makipag-divorce sa akin. Tulungan mo si Papa na pakiusapan siya. Sige na please. Papa, nagsisinungaling ka. Ano? Momo, paano mo naman nasasabi yan kay Papa? Ang laging mahalaga lang naman sa iyo ay sina Lolo at Lola pati na si Tita. Wala naman talaga kaming puwang ni Mama sa iyo. Ilang beses nang umiyak si Mama dahil sa iyo. Pero wala ka namang pakialam talaga. Momo, ibigay mo na kay Mama yan. Maligayang kaarawan, Mama. Bumili kami ni Lolo ng paborito mong strawberry cake. Salamat, Momo. Sige, sasamahan ka na ni Mama ngayon. Pauwi para maghiwa ng cake, gusto mo ba? Opo. Ngayon pala ang birthday ni Liman Chan. Ni hindi ko man lang naalala. Lagot na. Yari na talaga ang lahat. Papa, alang-alang sa pagiging iisang pamilya natin. Wala akong katulad mong walang utang na loob na manugang. Lumayas ka na. Anak, kumusta? Si Liman Chan, pumayag na ba siyang makipagbalikan sa iyo? Kailan niya raw? Tayo susunduin para umuwi. Hindi pa kasi tapos ang renovation ng bahay kaya medyo hassle. Pero pwede naman niyang padalhan muna tayo ng kahit kaunting pera, di ba? Nabigo ako. Buo na talaga ang pasya niyang makipaghiwalay sa akin. At sinabi pa niya. Ano pang sinabi niya? Magsalita ka naman oh. Sinabi rin niyang ang utang ni Kuya ay hindi niya babayaran kahit isang sentimo. Ano? Ang lakas naman ng loob niya. Doc, kumusta po ang lagay ng papa ko? Bumalik ang cancer sa utak ng pasyente. Kailangan niyang sumailalim sa pangalawang operasyon sa ulo. Kung hindi, maaari niya itong ikamatay. 300,000 ang paunang kakailanganin natin. Ano? Mama naman, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Gusto ba talaga kaming sagarin ang tadhana? Kapag nawala ang papa mo, hindi na rin ako mabubuhay pa. Mama, Nay, wag kang magsalita ng ganyan. Kuya, magsalita ka naman dyan oh. Doc, ang biyanan ko ang direktor ng ospital na ito. Ang asawa ko mismo ang nag-asikaso para sa tatay ko. Para gumawa ng medical team at account. Gagamitin lang natin ang pera mula sa account na yun. May natatandaan nga ako tungkol dyan. Pero pagkatapos ng bawat gamutan, nakalock ang account na yun. Kailangan ng mga dokumento para buksan ulit ito ngayon. Kailangan ko munang magpaalam kay Miss Lee. Sige po, walang problema. At sa huli, ang prinsipe at prinsesa ay namuhay ng masaya ng magkasama.
Hello, Miss Lee. Bumalik po ang brain cancer ni Ginoong Jiang. Kailangan gamitin, mula sa inyo, ang pondong medikal na inilaan ninyo para sa kanya. Ano pong desisyon ninyo? Tinatanggihan ko. Gusto kong kanselahin ang pagpapagamot ni Jiang dito sa ospital natin. Ang mga gastos sa operasyon at susunod na chemotherapy ay hindi ko nababayaran kahit kailan. Miss Lee, sigurado po kayo, makinig ka ng mabuti, kanselahin ang lahat, kasama ang mga imported na gamot, mga treatment package, at pakikipagkita sa mga nangungunang doktor. Tratuhin niyo si Jiang bilang isang ordinaryong pasyente na lang. Kapag nakapagbayad na siya para sa gamot, sa kanya lang siya gamutin ulit. Kapag may oras na ako, pupunta ako sa ospital para asikasuhin ang mga papel. Lee Manchen, nagmamakaawa ako sa'yo. Pero tatay ko yun eh. Tulungan mo naman ako sa huling pagkakataon na ito. Hoy, sandali lang. Lee Manchen. Sabi mo may paraan ka. Magsalita ka naman oh. Kuya, pwede natin siyang i-expose sa internet. Gamitin natin ang social media para mapilitan si Lee Manchen na sumuko. Social media. Isipin mo nga naman, kung talagang hindi lang kayo magkasundo, di maghiwalay na lang kayo. At saka direktor pa ng ospital ang tatay niya. Tapos pinalayas pa niya tayo sa bahay natin. At mukha pa siyang nangangaliwa. Kahit alin lang sa mga dahilan na iyan, kayang-kaya siyang sirain sa harap ng lahat ng tao. Tama ka dyan. Kapag nangyari iyon, ang pambayad sa operasyon ng tatay mo, malulutas na rin sa wakas. Naaalala niyo pa ba noong nakaraan? Ang bride na nakulong sa bridal car. Hindi ako social climber gaya ng sinasabi ng lahat. Totoong sa hipag ko ang kotse na iyon. Pero nagpaalam naman ako sa kanya bago ko gamitin. Sino ba namang mag-aakala na gagawin niya pa rin yun? Nilock ng hipag ko ang kotse gamit ang remote. Ngayon, nakansela na ang kasal ng kapatid ko. At pinalayas pa kami ng asawa ko. Palabas ng sarili naming bahay. Hahayaan ko na sana ang lahat ng ito. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ginamit niya ang kapangyarihan ng biyenan ko na direktor ng ospital. Para ipatigil ang lahat ng gamutan ng tatay ko. May cancer sa utak ang tatay ko. Ganoon pala ang nangyari. Sorry po, Ek. Hindi ko dapat sinabihan na social climber ka. Sigurado ka bang pamilya yan at hindi ka away? Parang harap-harapan na siyang pumapatay sa ginagawa niya. I-share at mag-comment tayo. Suportahan natin siya para makamit ang hustisya. Nakakawili naman ito. Binalik ko lang naman sa akin ang mga bagay na pagmamay-ari ko. Para silang mga nahukayan. Nang libingan ng mga ninuno na hindi mapakali. Napakasakim talaga ng mga tao. Naranasan lang nilang makuha ito pansamantala. Akala naman nila ay sa kanila na talaga ito. Kapag lumampas sa 500 ang share, may tuturing na itong pagpapakalat ng kasinungalingan. Pwede ko na silang isumbong ngayon sa platform para ipatigil at e-ban ang live stream nila at magsampa rin ng kaso laban sa kanila. Pero hindi ba parang napakadali naman yan para sa kanila? Hindi lang sa hindi ko sila isusumbong sa live stream nila, kundi bibilhan ko pa sila ng views para sumikat palalo. Manchen, ibig mong sabihin, may tinatawag na purihin para masakit ang bagsak. Tingnan na lang natin, dahil hindi magtatagal. Sila mismo ang hukay sa sarili nilang libingan. Dami mong sinasabi. Nasaan ang ebidensya? Tama nga naman. Napakarami ng plot twist ngayon. Ayaw ko namang magpagamit lang sa iba. Huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan lamang. Kakanselahin ko na ang para kay Jiang na mga gamutan dito sa ospital natin. Ang gasto sa operasyon at mga kasunod na chemotherapy ay hindi ko nababayaran kahit magkano. Makinig kayong mabuti. Ganap na itong kanselado. Kasama na ang mga imported na gamot, mga treatment package, at ang konsultasyon sa mga sikat na doktor. Diyos ko, may batas pa ba sa mundong ito? Nahanap ko na. Ang salarin ay nasa Shenghui Hospital sa silangang bahagi ng lungsod. Ang direktor na si Li Dechang. Napakasaklap naman ito. Mga tol, magpaula naman kayo ng mga regalo. Iligtas natin si Lolo. Hindi tayo dapat sumuko sa mga ganitong klase ng tao. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa kabutihan ninyong lahat. Huwag na po kayong mag-abala sa mga regalo. Alam kong mahirap din ang buhay para sa inyo. Ang nais lang naman namin ay katarungan at patas na pagtrato. Pinutol lang nila ang simula at dulo ng video para baluktutin ang katotohanan. Mukhang kabisado na talaga ni Jiang Yi ang marketing at ang mga paraan ng panluloko sa tao. Ang paggamit ng peking impormasyon para makahingi ng donasyon ay isang malubhang kaso na pwedeng ipakulong ang sinuman. Madaling ang maudyok ang mga netizen. Pero mabilis din silang bumaliktad kapag nalaman ang totoo. Jiang Yi. Bilang na ang mga araw niya, ang bilis kumilos Ipinapaubaya ko na sa iyo ang mga taong iyon. Hindi ibig sabihin na nasa internet ka ay hindi ka na pwedeng makasuhan. Ang lahat ng nanakit sa akin,
Hinding-hindi ko palalagpasin ang kahit isa sa kanila. Walang problema. Kung gusto niyang makipaglaro, sige sasabayan natin siya hanggang sa dulo. Kuya, tingnan mo ito dali. May media na gustong mag-interview sa iyo. Iyon yung may 10 milyong followers. Na palaging viral ang bawat video. Ang Metropolitan Evening Post. Kapag naging headline tayo sa kanila, yayaman na tayo. Kuya, ano pang tinutunganga mo riyan? Sumagot ka na dali. Liman Chen. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ngayon, kailangan ko nang maghanda para sa interview. Ginoong Jiang, ang mga nanonood sa ating live stream ay labis na nalulungkot sa nangyari sa inyo. Sa harap ng kamera, maaari niyo bang ikwento kung paano ang inyong asawa ay talagang nagmalupit sa inyo at sa inyong pamilya? At kung anong klaseng pagmamalupit ang ginawa niya? Paghihiganti ba at paninira ito? Ganoon nga po ang nangyari. Hiniram ko ang Porsche niya para ipagamit na sasakyan sa kasal ng kapatid ko. Pinag-usapan naman namin iyon ng maayos noong una. Hindi ko akalain na sa mismong araw ng kasal. Nilock niya bigla ang kotse. Kaya kinansela ang kasal ng kapatid ko at iniwan siya. Ang hina ko kasi. Ako ang sumira sa habang buhay na kaligyahan ni King King. Wala akong pakialam kung walang kasal. Pero ang hindi ko matanggap ay pagkatapos naming palayasin ang hipag ko sa bahay, ay agad naman siyang sumama sa ibang lalaki at gusto pa niyang umalis ang kuya ko nang walang kahit ano. Kapag nailabas na ang eksklusibong panayam na ito, ipaglalaban ka ng lahat para makuha ang hustisya. Direktor ng ospital ang tatay niya. Binalaan niya kami na hindi kami gagamutin. Kung hindi dahil sa livestream kahapon, matagal nang pinalayas ng mga iyon ang tatay ko. Ibinibigay ko naman ang lahat ng sweldo ko sa kanya nitong mga nakaraang taon. Wala kahit isang sentimo sa bulsa ko ngayon. Wala na akong ibang hinihiling, kundi ang lubayan lang niya ako. At ibalik sa akin ang mga ari-ari ang nakuha namin noong kasal kami. Para sa tatay ko, bigyan naman niya ng pagkakataong mabuhay ang buong pamilya namin. Ang galing mong umarte. Ang husay mong umarte, Jiang Yi. Nagmamakaawa kang bigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Bakit hindi mo sabihin sa lahat ang totoo? Kung paano mo tinahak ang landas na iyan? Liman Chen, bakit ka nandito? Sa ganito kagandang palabas, bakit naman isang media outlet lang ang inimbitahan mo? Dapat makita ito ng buong internet, at saksihan ng lahat ng nasa industriya. Kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ni Ginoong Zhang, matapos mong mangganti may gana ka pang manghamon dito. Hindi ka ba natatakot sa karma? Sino ba ang asawa mo? Kumatos pa rin si Ginoong Jiang. Gawa ba ito ng tatay mo? Liman Chen, sobra ka na kung umasta. Kunan niyo ng malinaw ang mukha niya, para makita ng buong mundo. Ang tunay na kulay ng masamang babaeng ito. Hindi lang ang mukha ko, pati na rin ang boses ko. At bawat salitang sasabihin ko. Siguraduhin ninyong malinaw ang pagkakuha niyo. Mas mabuti kung ispost niyo iyan, para mapanood ng lahat ng tao. Sa sobrang dami ng kasinungalingan mo, baka pati ikaw naniwala na rin sa sarili mo. Patawarin kayo, hindi kayo karapat-dapat. Sa inyong lahat, ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ngayon, ay para ipaalam sa lahat, na ang mga sinabi nila sa live stream, ay pawang kasinungalingan at hindi totoo. Li Qiang, oras na para sabihin sa lahat ang katotohanan. Ang recording ni Miss Lee sa live stream, ay sadyang in-edit lang. Pinutol ang simula at dulo, para pagtakpan ang katotohanan. Ang hawak ko ngayon, ang siyang buong bersyon. Kakanselahin ko na ang programang panggamutan ni Jiang Usa. Aming ospital. Ang para sa operasyon at susunod na chemotherapy. Na mga bayarin, ay hindi ko nasasagutin kailanman. Makinig kayong mabuti. Kakanselahin ko ang lahat ng ito. Kasama na ang mga imported na gamot. Ang package para sa paggagamot. Pati na ang konsultasyon sa mga sikat na espesyalista. Ituring niyo si Jiang Wu bilang isang ordinaryong pasyente na lamang. Kung makakabayad ba siya sa pagpapagamot, para bayaran muli ang pagpapagamot niya. Ang sinasabi nilang pagkansela sa pagpapagamot, ay nangangahulugang hindi na magbabayad si Binibining Li mula sa sarili niyang bulsa. Para kumuha ng mga eksperto mula dito at sa ibang bansa para kay Jiang Wu. At bumili ng mga de-import na gamot. Pagkatapos masira ng relasyon namin, binaligtad o binawi niya ang karagdagang pondong ito. At hinayaan ang pamilya Jiang na sila mismo ang magbayad ng mga medikal na gastusin. Upang makatanggap ng parehong pangangalagang medikal. Gaya ng mga ordinaryong pasyente. Ano ba ang masama doon? Tungkol naman kung bakit nasira ang relasyon natin. Jiang Yi. May lakas ka ba ng loob na sabihin ito? Ako. Mukhang. Mas mabuti pang ako na lang mismo ang magsabi.
Ang pagpaparenta ng Porsche ay hindi ko talaga ginusto. Kundi dahil kay Jiang Yi na nang hindi man lang humihingi ng aking pahintulot ay ibinenta ito kay Jiang King sa halagang 9 at 10 sentimo. Nagtanong lang naman ako. Pero bigla niya akong sinampal. Diyos ko, grabe may plot twist pala. Bumili ng Porsche sa halagang 9 at 10 sentimo. Nanakit pa noong hindi sumang-ayon. Kaya naman pala wala kayong nilalabas na pera para sa pagpapagamot. At iniaasa nyo ang lahat sa asawa mo. Napakagapal naman ng mukha nyo. Jiang Yi, puro ka kasinungalingan. Gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Hindi ka karapat-dapat maging lalaki. May titihi sa bahay. Bakit hindi ko alam iyon? Impossible. Siguradong ginawa mo lang o pineke mo iyan. Ang TCZ ay inilagay talaga para bantayan ang bata. Hindi ko rin inasahan na makukunan nito ang mga ganitong bagay. Tungkol naman sa katotohanan nito, ang ulat ng pagsusuri sa tinamong pinsala. Isang tingin pa lang ay malalaman mo na agad. Imbento lang ang lahat ng iyan. Hindi ko pinapatulan iyan. At wala rin silang mapapatunayan. Pero ngayong araw na ito, kung sino man ang makakapaglabas ng ebidensya na nangaliwa ako mismo, ay magbibigay ng 5 milyong cash bilang gantimpala. Huwag niyo namang sabihing naniwala kayo rito. Hindi niyo ba halatang may itinatago siya? Tungkol naman sa mga ari-arian. Sa totoo lang, dapat yata ay utang ang itawag doon. Pasok kayo. Salamat kay Binibining Lee. Sakto at nandito ang marami nating kaibigang reporter. Gusto ko ring ipaglaban ang aking karapatan. At mabawi ang aking 3 milyong piso. Huwag niyo akong saktan. Huwag. Hindi ba sabi nila si Lolo Jiang ay kumatoso pa rin at walang malay? Pati ba naman iyon ay kasinungalingan lang? Nananakit na nga sa asawa, may utang na, manloloko pa. Napakasama talagang lalaki. Kaya naman, hindi dahil sa kinansela ang kasal. At hindi kayang bayaran ang mga gastusin sa ospital. Sarili niya rin pala itong kagagawan. Palamunin lang pala siya. Ang pamilyang ito ay napakakasuklam-suklam naman. Kailangang makuhanan natin ito ng video para makita ng mga tao sa internet ang tunay niyang kulay. Ikaw, alam mo na pala ang lahat tungkol sa pagiging manloloko ng pamilyang Qin. Matagal nang tinutugi sa ibang bansa ang mga manlolokong iyan. Isang mabilisang paghahanap lang sa internet ay malalaman mo na. Jiang Yi, nilaman ka kasi ng iyong kasakiman. Kaya ka humantong sa ganito. At nararapat lang iyan sa iyo. Talong-talo na ako. Magandang araw po. Gusto ko pong magsumbong sa pulis. May gumamit ng peking impormasyon para mang-scam ng donasyon sa mga netizen. Jiang Yi, dahil nakagawa ka na ng masama, dapat mo nang pagbayaran iyon. Ang kapal ng mukha mo. Nakuha mo pa kaming lokohin. Samantalang may mahigit 10,000 pa sa alipay mo. Hindi pwede. Pampagamot ng tatay ko iyan. Ibalik mo sa akin. Pumasok na ang 15,000 yuan. Ma, nakalikom na ba kayo ng pera? Nagtanong na ako. Kahit na panloloko ang ginawa ko, basta ibalik ko lang agad ang mga ninakaw ko. Mababawasan ang parusa ko. Kuya, pinaalis na kami ng ospital. Halos wala na nga tayong makain. Saan pa tayo kukuha ng perang pambayad mo? Ma, may paraan na ako. Anong paraan? Sabihin mo dali, basta mailigtas ka lang. Gagawin ni Mama ang lahat. Si Wang Mazi sa kabilang na yon. Hindi ba naghahanap siya ng asawa? 500,000 yuan ang dot niya. Ipakasal mo si King King sa kanya. Para magkaroon ako ng pambayad. Eh di nalutas na ang problema natin. Nga naman. Bakit hindi ko naisip iyon? Napakagandang paraan yan. King King, magpakasal ka na sa kanya. Si Wang Mazi, 50 taong gulang na siya. Binugbog niya hanggang mamatay ang dati niyang asawa. Gusto niyo talaga akong itulak sa impyerno. Bahagi ka ng pamilyang Jiang natin. Payag ka man o hindi kailangan mo tong gawin. Hahayaan mo na lang ba talaga na makulong ang kuya mo at mawala ng buhay ang tatay mo? Akala mo ba silimantian ako na ibubuwis ang sarili para lang sa inyo? Gusto niyo akong isakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya niyo? Asa kayo? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang sabi ko, hindi ako magpapakasal. Makulong man siya o magkasakit. Gumawa kayo ng sarili ninyong paraan. King King, bumalik ka rito. Patay na, tapos na at wala na ang lahat. Momo, sumakay ka muna sa kotse at hintayin si Mama. Susunod na agad si Mama. Kung naparito kayo para humingi ng pera, huwag niyo nang ituloy ang sasabihin niyo. Manchian, ano ba namang klaseng pananalita yan? Hindi kami naparito para humingi ng pera. Manchian, nakasuhan ng panggaganso si Jiang Yi, at posibleng makulong ng mahigit 3 taon.
Gusto ko sanang ipakasal siya, para magamit ang doot pambayad sa nagawa niya. Pero bigla siyang tumakbo palayo, nang hindi man lang lumilingon. Mantian, naging makasarili at bulag kami ng mama mo nitong mga nakaraang taon. Humihingi kami ng tawad sa'yo. Baka naman pwedeng alang-alang sa nakaraan. Noong pamilya pa tayo, pahiramin mo kami ng kaunting pera, para mabawasan ng 2 taon ang sentensya ni Jiang-yi. Hindi pwede. Mantian, kailangan mo ba talaga kaming sagarin ng ganyan? Alam naming nagkasala sa iyo si Jiang-yi. Kapag nakulong siya, masisira na ang buong buhay niya. Mantian, kapag nakulong si Jiang-yi, hindi ko na rin kakayaning mabuhay pa. Talaga ba? Akalain mo, alam mo pala na ang buhay mo ngayon ay utang mo sa akin. Pero noong nagmamalaki at nagpapakasiga ka sa bahay, at inuutusan mo si Jiang-yi na saktan ako, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Kapag nag-asawa ka, dapat kang magpasakop. Kung sino man ang pinakasalan mo, ganyan kaming mga matatanda na muhay noon. Hindi ko lang akalain na hindi pala ubra sa iyo ang ganoon. Kasunduan ba talaga sa kasal iyan? O sadyang kayong mga Jiang lang ang walang konsensya at ginagatasan at inaapi ako? Ha? Ano kasi? Iyon nga, Mantian. Napakabait mong tao at malawak ang iyong pag-unawa. Huwag mo na kaming patulan at gantihan. Nagmamakaawa ako, iligtas mo kami. Kung ganoon, hindi mo talaga ako kilala. Dahil mas makitid pa sa dulo ng karayom ang puso ko. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang panloloko ni Jiang-yi ay ako mismo ang nagsumbong sa pulis. Ano? Ikaw ang nagsumbong. May batas na tayong sinusunod ngayon. Kaya ang bawat isa ay kailangang pagbayaran ang sarili nilang mga kasalanan. Ang ganitong kinahinatnan ay karapat-dapat lang sa kanya. Mantian, tama ka naman. Karapat-dapat lang ang nangyari kay Jiang-yi. Pero wala naman akong kasalanan dito. Isipin mo na lang na hiniram ko sa iyo ang pera. Gagawan kita ng kasulatan ng utang. Tama, Mantian. Magtatrabaho ako para mabayaran ka. Magbabayad din ako ng interes, hindi pa ba sapat iyon? Napakakapal talaga ng mukha ninyo. Kung malalaman lang ni Jiang-yi na kayo, ay binenta niyo siya ng ganoon na lang. Tiyak na mag-iba ang mukha niya. Sayang lang, hindi ko kailangan ng pera. At lalong wala akong balak tulungan ka. Wala na ba talaga akong ibang mapagpipilian? Umuwi ka at sabihin mo kay Jiang-yi. Bukas na bukas din ay ang simula ng pagdinig sa kaso ng diborsyo natin. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang mahuhuli. Ay, nakalimutan ko pala. Mga pulis sa kulungan naman ang magdadala sa kanya roon. Mama, sina lolo at lola ba ay? Inapi ka na naman. Siyempre, hindi. Kaya lang Momo. Tinanggihan ni mama si lolo. Magagalit ka ba kay mama dahil doon? Si mama ang pinakamabuting mama sa buong mundo. Sina lolo at lola naman talaga ang laging umaapi kay mama. Kung hindi sila tutulungan ni mama, normal lang naman iyon. Huwag kang mag-alala Momo. Mula ngayon ay wala nang kahit sino ang makakapang-api sa atin. Ang palabas na ito ay matatapos na rin sa wakas. Mahal ko, hindi ba pwedeng huwag na tayong magdiborsyo? Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ka. Para sa nasasakdal, pakiusap na irespeto ang patakaran ng hukuman. Bumalik ka sa iyong upuan. Magsisimula na ang paglilitis. Maaari nang maglahad ang nagrereklamo ng iyong mga kahilingan at ang mga dahilan sa likod nito. Kagalang-galang na hukom. Ito po ang mga kahilingan ng aking kliyente. Una, humihiling ng hatol para sa diborsyo. Pangalawa, mangyaring hatiin ang ari-arian ng mag-asawa ayon sa batas. Nasasakdal, tungkol sa hiling ng nagrereklamo, mayroon ka bang anumang pagtutol? Asawa ko, nagkamali ako. Tumakas na si Kingking. Hindi na nga maasikaso ng mga magulang ko ang sarili nila. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw lang talaga ang pinakamabuti sa akin. Jiang-yi, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Hindi ko ibabalik ang ninakaw na pera para sa iyo. Hindi, asawa ko. Hindi iyon ang mahalaga sa akin. Handa akong tanggapin ang parusa ng batas. Huwag mo lang akong sukuan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pinutol ko na ang aking ugnayan sa mga magulang ko. Basta't patawarin mo lang ako. Paglabas ko rito, tayong tatlo bilang isang pamilya. Mabubuhay ng maayos. Pwede ba? Ayoko. Jiang-yi, anong karapatan mong umasa pagkatapos ng lahat ng nangyari na mananatili akong tapat at makikisama pa sa iyo? Ano ba ang tingin mo sa akin? Isang alagang hayop na sumusunod lang sa lahat ng gusto mo. Asawa ko, hindi ganoon. Makinig ka muna sa akin. Nasasakdal, igalang po natin ang disiplina sa korte. Hindi ako sang-ayon. Ayokong makipagdiborsyo. Hindi pa sira ang relasyon natin. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Dahil sinabi na ng nasasakdal na hindi pa tuluyang nasisira ang relasyon ng magkabilang panig. Mangyaring magbigay po ng mga kaugnay na ebidensya. Ebidensya? Saan naman ako kukuha ng ebidensya? Siyempre wala kang maipapakita.
Kagalang-galang na hukom. Matagal nang kinukonsinti ng nasasakdal ang kanyang pamilya. Sa pananakit sa salita sa aking kliyente. At siya mismo ay gumagamit ng pisikal na dahas. Ito po ang ulat ng pagsusuri sa pinsala. Bukod pa rito, ibinigay na nasasakdal ang lahat ng ari-arian ng mag-asawa sa kanyang pamilya. At ang aking kliyente ang pumapasan sa lahat ng gastusin. Ito ay paglilipat ng ari-arian. Hinihiling po namin na umalis ang nasasakdal nang walang makukuhang kahit ano. Hindi. Ayoko. Bakit ang buhay ko ay kailangang ikaw ang magdesisyon? Hindi ako papayag. Jiang Yi, nagkakamali ka. Ikaw ang pumili ng landas mo. Ang kinahantungan mo ngayon ay ikaw mismo ang may gawa. Kaya wala kang dapat isisi sa iba. Li Mantian, ako ang tatay ni Momo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Pero, kailangan ni Momo ng may pananagutan at responsableng ama. Magbago ka muna sa loob. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Momo. Hindi. Huwag. Huwag mo akong iwan. Asawa ko. Li Mantian. Miss Lee, may nangyaring masama. Ano? Biglang lumala ang kondisyon ni Ginoong Jiang-Jiangwo. Hindi na siya nailigtas at pumanaw na. Hindi namin makontak ang iba pa niyang kamag-anak. Kayo po ang nakatala niyang emergency contact. Sige po, naintindihan ko. Ipararating ko na lang po sa kanila. Sa wakas, oras na para simulan ang bagong buhay. Pagkatapos nyon, dahil sa kasong pandaraya, si Jiang Yi ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Habang kami naman ni Momo ay lumipat na sa bago at maayos naming bahay. Maligayang paglipat sa bagong bahay. Mama, gusto ko pong kumain ng ice cream. CJ, pagkatapos nating kumain, bababa tayo para bumili. Magnanakaw. Hulihin ang magnanakaw. Bakit matandang babae ito? Ganoon na ba siya kahirap para magnakaw? Babalaan kita. Kapag nagnakaw ka ulit sa supermarket ko, titiyakin kong pagsisihan mo talaga. Wang Shufen. Masamang tao. Huwag mong aagawin ang masasarap kong pagkain. Wang Shufen. Nabaliw na pala siya. Sa bagay, ang manatiling matino ay isa ring matinding pagdurusa. Mama, sino po ang kinakausap mo? Isang hindi importanteng estranghero. Matamis ba ang ice cream? Opo, matamis. Kain ka rin po, Mama. Ang tamis nga talaga. Kahit na dumaan ako sa isang bigong kasal, puno pa rin ako ng pag-asa para sa hinaharap. Momo, tingnan mo ang lubog ng araw ngayon. Ang ganda-ganda, hindi ba? Lumipas na ang mga madidilim na araw. Ang naghihintay sa akin ay isang matamis at panibagong bukas.